has entrusted especially to His true church. Kaya, upang higit pang mapatunayan na ang panalangin ay isang seryosong gawain, God sent us the Holy Spirit. Diba? Seryoso to, ibig sabihin, it is really serious task because God sent the Holy Spirit for us to lead us in our prayers, to guide us in our prayers, to help us what to say in our prayers. Kaya dito, mga kapatid, ang gawain ng Holy Spirit is to enable us, for us to pray with boldness and confidence. Ganyan pala talaga kaseryoso ang pananalangin na ipadala ng Panginoon ang Holy Spirit para lang tayo makapanalangin. Gabayan sa pananalangin. Sabi dito, papatunayan natin sa Romans 8 chapter 26, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin, amen, ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Ayan. Kaya, because of the seriousness of prayer, and prayer is all about communication with God. And how do we communicate with God? Through Spirit. Amen? Even when we worship in Spirit. When we pray, we should pray in Spirit because we have a Spirit living in us. And that Spirit living in us should connect to the Spirit of God. Amen? Kaya, tinuturuan tayong manalangin sa Espiritu. Sapagkat mahirap kapag di makapanalangin sa Espiritu. You can tell, you yourself, I myself, di ko naramdaman na parang nakakonect ako. Naramdaman niyo na ba yun? Yung nanalangin kayo, nakaluhod nga kayo, na nakikisabay kayo sa panalangin, pero parang you're not there. Yes, that's true. Experience ko din po yan, okay? Dumarating yan talaga. And nagiging walang kabuluhan yun. Kaya ayaw ng Diyos yung ganon. Kaya ganun yung pinadala din yung Espiritu, yung Holy Spirit, para tayo, pag makapanalangin, ay may kabuluhan ang pananalangin natin. Amen. Now, brothers and sisters, why is it necessary to pray? Why? Because this is an act of obedience to God. Amen. Kahit ang prayer, hindi lang ang mga pagpunta sa church, ang pag-iikapu, ang mga bagay pa, hindi lang yun ang utos ng Diyos. Utos din ng Diyos ang pananalangin. At ginagawa natin ang panalangin dahil kailangan nating sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos. Dito sa Luke chapter 18 verse 1, sabi dito, at isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga upang magturo sa kanila na dapat magpanalangin lagi at huwag mga lupaypay. So, meaning, prayer is not occasionally done. Prayer is something that we have to do every day. Dapat magsipanalangin lagi. So what it is necessary to, why is it necessary to pray? Number one, because of our obedience. Pagsunod, dahil inuutos ito ng Diyos sa atin na gawin natin. Number two, it is necessary to pray in response to the needs of others and our own. So tayo pong lahat, hindi natin masasabing wala tayong pangangailangan. Tayong lahat nangangailangan. Paggising lang natin sa umaga, may pangangailangan na tayo kaagad. Diba? So, why it is necessary to pray? Our own needs, sabi, right? Dito sa James chapter 5 verse 13 sa ASND version, sabi dito, mayroon
nakaranas ng paghihirap sa inyo, ano daw gawin? Dapat siyang manalangin sa Diyos. Mayroon bang masaya sa inyo? Dapat siyang umawit ng papuri sa Diyos. Kaya tayo ay nananalangin pala, mga kapatid, dahil sa ating mga pangangailangan. Because our God is our provider. If He owns everything, and if He is the provider, kanino tayo hihingi? Sa Diyos, para sa ating mga pangangailangan. Ang sabi din dyan, not only for yourself, also for others. Ipinapanalangin din natin ang iba. Amen? Yan ang natutunan natin nung tayo ay napunta sa iglesyang ito. Hindi lang natin ipinapanalangin ang sarili natin. Ngayon, pati iba, ipinapanalangin na. Diba? Nakakalimutan na natin minsan yung sarili natin. Buti na lang may nagko-closing prayer na nananalangin para sa atin. Amen? So, sabi, others' needs. Okay? Sabi sa Lucas chapter 22, 31 to 32, sabi dito, Lucas 22, 31 to 32, sinabi ni Jesus kay Pedro, Simon, makinig kang mabuti. Humingi ng pahintulot si Satanas. Kahit si Satanas nananalangin eh. Paano pa tayo? Na tinawag ng Diyos, mga believers, tignan mo si Satanas dito. Oh. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Simon, makinig kang mabuti. Humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos. Nasubukin niya kayong lahat. Tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Alam niyo, pag nililiglig yung trigo, para makuha yung bigas, ay yung ginagano, sabi niya, nanalangin daw si Satanas, naligligin daw tayo. Oh. Kung di ka ba matcha-challenge niya, Satanas nga, hindi na anak ng Diyos eh. Tayo pang anak ng Diyos. Oh. Sa verse 32, ngunit nananalangin ako para sa iyo. Sino itong nagsasalita? Ang Panginoon. Ipinapanalangin niya si Pedro kasi alam niya mahuhulog siya sa kasalanan. Amen? Oh. Ngunit nanalangin ako para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, palakasin mo ang mga pananampalataya ng iyong mga kapatid. And this is what's happening in the church. Amen. We pray for our faith. Amen. We pray for the faith of others. Amen. We pray for the others to be strengthened, na manumbalik. Amen? Glory to God. Purihin ng Panginoon. Kaya natututunan natin ang tamang apostolic prayer. Praise the Lord. Okay? So, bakit pa tayo nananalangin? Yung una, out of obedience. Pangalawa, not only for others, and not only for our own, but also for others. Number 3, in support of the church work and ministry. Diba? Nananalangin din tayo every morning devotion. Natulungan tayo sa home free, tulungan tayo sa pagbubukas ng mga bagong RRB, di ba? Kagaya niyan ng ating mahal na apostol, Pablo, dito sa Romans chapter 15 verse 30 to 32. Kaya si Apostol Pablo, mga kapatid, ay humingi siya ng panalangin sa mga mananampalataya sa Roma na ipanalangin ang kanyang kaligtasan. Dahil siya nga ay magdadala ng salita sa Judea. Sino bang mga Judea? Mga friends ba sila ng mga Israelita? Amen. Ng mga Hudyo? Are they friends? Amen. They're not friends. They are mortal enemies. Diba? Naalala niyo yung Samaritano, si Christ, yung ibang mga Samaritano hindi dumadaan ng Judea. Pero si Jesus dumaan ng Judea para makilala niya yung Samaritano. Because iniiwasan nila ang Judea. Okay? Sabi dito, kaya nakikiusap ako sa inyo sa verse 30, mga kapatid, alang-alang sa Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig na bigay ng banal na Espiritu, tulungan ninyo ako. Paano daw natin siya tutulungan? Sa pamamagitan ng inyong taimtim na panalangin. Amen. In verse 31, ipanalangin ninyo na maligtas ako sa mga di mananampalataya sa Judea at malugod na tanggapin ng mga pinabanal dito sa Jerusalem ang daladala kong tulong para sa kanila. Kaya mga kapatid,
Gaya ng ginawa natin sa ating mahal na Apostle Jonathan Ferriol, na ngayon ay nasa Saudi Arabia. Di ba pinanalangin natin ang kaligtasan niya? Dahil sa Saudi, compared sa Dubai, mas mahigpit sa Saudi. At ngayon, nagdiriwang ang mga kapatid natin doon. Biyaya ng Diyos. Bakit? Dahil sa pananalangin ng iglesia. Ipinapanalangin ang misyon ng Diyos at sa ikaliligtas ng mga tagapanguna. Kaya ngayon, walang maano sa kanila dun eh. Malaya silang nakapaglilingkod doon. Bakit? Sa taimtim na pananalangin ng kabuuan ng iglesia. Ayan. In support of the church work and ministry. Number 4, to preserve our spiritual vitality. Are we always spiritually vibrant? Are we always spiritually strong? Hindi po. That's why there is prayer. Amen? To preserve. Para mapangalagaan natin yung ating kalakasang spiritual. Amen? Kaya, mga kapatid, di nyo ba napapansin sa ating mga pananalangin? Idinadalangin natin lagi na, O Diyos, palakasin mo kami. Ano man ang pagsubok na dumating sa amin, palakasin mo kami, tulungan na malagpasan. Amen? O sa panahon na tayo nanghihina, dakilang Diyos, ipanumbalik mo ang aking unang pag-ibig. Amen? To preserve our spiritual vitality. Kaya sabi dito sa Matthew 26 verse 41, magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu handang sumunod, ngunit mahina ang laman. So, brothers and sisters, we must stay awake and pray because God can help us so that we will not do something wrong in terms of our spirituality. Hindi natin yung para bang madaling isuko ang pananampalataya. And we really want to do the right thing. Amen? Although our bodies are weak, we recognize that our bodies are weak. But still, we want to do the right thing. Amen? How can we do that? We ask it through prayers so that our spiritual vitality will be preserved. Kaya, sabi din dito sa Lucas chapter 21 verse 36, maging handa kayo sa lahat ng oras. Bakit kaya ito sinabing maging handa sa lahat ng oras? Because every minute that's speaking, katabi lang natin ang gawa ng kaaway. Totoo yan. Kahit dito sa church, yung mga isip natin, ginugulo ng kaaway yan para hindi tayo makapag-focus. Kaya sabi ng salita ng Diyos, maging handa kayo sa lahat ng oras. Kahit paglabas mo ng church, ay nako, makakasalubong mo na ang gawa ng kaaway. At paano mo yan mapagtatagumpayan? Ipanalangin mo. Kahit naglalakad ka, pwede kang manalangin. Kahit nagmamalayo ka, pwede kang manalangin. Amen? In every occasion, pwede mong gawin yan. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mga nangyayaring kahirapan. Yan, mga kapatid. Now, what are the important values that must accompany prayer? Hindi lang tayo basta-basta nananalangin na, mga kapatid. May mga values. Okay? Parang kapag bago ka matulog, hindi ka lang basta hihiga ng kama. May gagawin ka muna bago ka humigat matulog. Hihilamos ka, magsisipilyo ka. Sa pananalangin, may values din na kailangan natin gawin para tayo maging kumbaga maayos ang ating pananalangin at dito tayo talaga matututo. Amen. Number 1, okay. Important value that we must accompany when we pray. We should pray with faith. Amen. Why? Why with faith?
Because when you pray with faith, you have the trust. You are showing confidence that you have, whatever you have prayed would happen. Amen? Kapag nananalangin ka, pag nananalangin tayo, please, huwag natin sasabing sana. Okay? Don't say sana. Panginoon, sana po. Ang gagawin natin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, ibibigay mo ito. Ano man ang iyong katugunan, ibibigay mo ito. Ano ang katugunan? Ang katugunan ba ay yes lang? No. Ano ang iba't ibang uri ng katugunan? When you respond to someone, how would you respond? There are 3 types of response. Yes, Amen. No, not yet, or wait. Okay? Kapag sinabing katugunan, hindi lahat ay yes. Okay? Pag sinabing katugunan, 3 uri yan. So, ang Diyos pwedeng tumugon ng yes. Ang Diyos pwedeng tumugon ng no. Ang Diyos pwedeng tumugon ng yes, but wait. Yes. Okay. So, kaya kapag sinabing anuman ang iyong katugunan ay aking tatanggapin. Right? So, kasi may 3 types. Now, you know, it's not always yes. Response is not always yes. Kahit kausapin mo yung asawa mo, kakain tayo sa restaurant? Yes, pwedeng sabihin niya. Pwedeng, no, tinatamad ako. O kaya, sige, wait lang maligo lang ako pero pupunta tayo. Right? Those are 3 types of response. Now, when we pray, we must have faith. Amen. Okay? Because you are saying na kapag ikay nananalangin, anuman ang katugunan ng Diyos, ibibigay niya. He will not leave you hanging. There will always be an answer to your prayer. Amen? Kaya sabi dito sa Mark 11:22-24, sinabi ni Jesus sa kanila, sumampalataya kayo sa Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat. Is this literal? No. Is this literal na may pananampalataya ka, may uurong mo yung bundok ng araya? No. It means you can, the prayer can do impossible things. Even though it is impossible, it may be possible because of your faith. Amen. At kung hindi kayo mag-aalinlangan, okay? At kung hindi kayo nag-aalinlangan, kundi nananampalatayang mangyayari iyon, mangyayari ang sinasabi ninyo. Praise the Lord. Kaya, tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap nga ninyo ito at matatanggap nga ninyo. Amen. Praise the Lord. Amen. Ngayon, tanong, hindi naman yata totoo yan, Sister Renee. Dahil nanalangin ako, pero hindi ko naman tinanggap. Depends on the faith. Mas marunong pa ba tayo sa Diyos? Marunong pa ba tayo sa Diyos? Yan ang mahirap sa tao. May katugunan na ang Diyos, hindi pa matanggap. Yun ang katugunan ng Diyos dahil yun ang alam niyang mabuti. Amen. At wala nang iba pang makapag... Hindi mo kailangang maaaring, anong tawag dito? Pangunahan. Hadlangan o baliwalain ang kalooban ng Diyos dahil mas alam niya ang lahat kaysa sa iyo. He sees the greater picture. He sees the panoramic view. Okay? We only see the, kumbaga sa kabayo, ito lang yung nakikita natin. Di ba yung kabayo, ito lang nakikita. So, that's the will of God and we cannot question that. Ang dapat lang nating ipanalangin, ipagpasalamat natin kung ano yung tinanggap nating katugunan. Amen. Ano pa mga kapatid? Important values that we must accompany. Anong dapat daw meron kapag tayo mananalangin? In agreement with God's will. Diba? Sabi nga ng Panginoon, your kingdom come, your will be done. Ito, Panginoon na to pero umaasa pa siya sa gagawin ng Diyos.
See, yan ang uri ng pagpapasako sa kalooban ng Diyos. Oh. Number 3, with perseverance. Ano yung perseverance? Tiyaga. Patience. Pagpapahinuhod. Number 3, with perseverance and patience. There are prayers that are granted instantly. Is that true? Sino na nakaranas dito na nalangin agad nakadinig ng nakatugon, naka-receive ng tugon? Ayon sa pananalangin. Amen? There are prayers, ganun din po ang inyong lingkod sa biyaya ng Diyos. There are prayers that are granted instantly, but there are prayers that require perseverance. Pagtsatsaga. Yung pagpunta nyo sa abroad, it's not just a one-night prayer. No, it's not a one-night prayer, I'm telling you. You persevered. You prayed with patience hanggang ibigay ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Ngayon, kung sa tingin mo parang hindi yata ako favorite ng Diyos, Puti si sister laging tugon. Favorite yata siya ng Diyos. No, mga kapatid. Ang sabi sa Lucas 18 verse 1, huwag mawalan ng pag-asa. Nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Okay? Kapag di nyo pa maranasan ang katugunan, okay, ang sabi ng salita ng Diyos, pray with hope. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Bakit? Bakit kailangang mag-effort at gawin ang panalangin may katyagaan at pagpapahinuhod? Ang Diyos, ibibigay niya yan. Ayon sa ikabubuti natin. Hindi niya binabaliwala yung mga pananalangin natin. Sa katunayan, lahat kayo dito, naranasan niyo yan. Walang makapagsisinungaling sa atin dito na hindi tayo tinugon ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Sabi sa Matthew chapter 7, 7 to 11, and we can also attest that all of us prayed with perseverance, with patience. At nagbunga yun. Amen? Bakit? Sa 7 verse 7 to 11 of Matthew, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita nyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap. Praise the Lord. Ang naghahanap ay nakakakita. Amen. At ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kayo nga mga magulang, kung ang anak ninyo'y humihingi ng tinapay, bibigyan nyo ba ng bato? At kung humingi siya ng isda, bibigyan nyo ba ng ahas? Kung ang masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Amen. Ibibigay niya ang mabubuting bagay. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Now listen to that. Mabubuting bagay. Sinong nakakaalam ng mabubuting bagay? Tayo? Hindi natin alam ang mabuti. Ang Diyos lang nakakalam ng mabuti. Amen? Okay. Halimbawa niyan mga kapatid, na nanalangin na may pagtitiis at pagtsatsaga. Si Hannah. You know Hannah? She was praying for a child. She's crying for a child. Unfortunately, her womb was closed by God with purpose. Yes. Sabi dito, sa 1 Samuel chapter 1, 9 to 10, minsan, pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon, si Shiloh, tumayo si Hannah at nanalangin ng umiyak dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo ang pari na si Eli sa may pintuan ng bahay ng Panginoon. Nangako si Hannah sa Panginoon, sinabi niya, O Panginoong makapangyarihan, tignan po ninyo ang aking paghihirap. Alalahanin niyo ang inyong lingkod at huwag ninyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya. At bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo, hindi ko po gugupitan ang kanyang buhok. Ngayon, si Hannah, ang asawa niya si Elkanah. Meron siyang isa pang asawa, si Penina. Si Penina and Elkanah may 10 anak.
However, Elkanah and Hannah, wala silang anak. Pero may kalooban ng Diyos, bakit hindi muna binuksan ang kanyang sinapupunan? Dahil alam niyo kung sino ang kanyang dinala. Nabuntis kasi siya, nagkaanak siya. Amen? Kinalaunan, nagkaroon ng bunga yung pananalangin ni Hannah. Sabi dito sa 1 Samuel 19 verse 20, ito yung katugunan sa panalangin niya. Kinabukasan ng maaga, okay, 1:19 to 20. Bumangon si Elkanah at ang kanyang pamilya at sila'y sumamba sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi sila sa bahay nila sa Rama. Sinipingan ni Elkanah si Hannah at sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Hannah na bigyan siya ng anak. At dumating ang panahon na nagbuntis siya at nanganak ng isang lalaki. Pinangalanan niya itong Samuel. Dahil sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Now, the reason why our Lord Jesus did not open Hannah's womb is because dadalhin niya pala si Samuel. At si Samuel, ang kanyang magiging katungkulan, magiging siyang propeta. At ang propeta Samuel, meron siyang sariling panahon kung kailan siya tatawagin. Right? Tinawag kasi ang mga propeta, may generation. Ngayon, doon sa tamang generation, doon ipinagkaloob ng Panginoon na buksan ang sinapupunan ni Hannah. Kaya mga kapatid, may bunga ang pagtsatsaga. May bunga ang paghihintay. Amen? Kagaya ni Hannah. Ngayon, number 5, with righteous living. Kapag nananalangin daw tayo, make sure that tayo ay matuwid. Anong ibig sabihin nun? Sa panalangin natin, humingi tayo ng pagpapatawad. Yun ang ibig sabihin nun. Bago tayo lumapit, recognize ourselves first. Assess ourselves first. Okay? Sabi dito, sa Santiago chapter 5 verse 16, kaya nga, 5:16 of James, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kaya tayo, pag nananalangin tayo, sa confession, we confess our sins. Amen? Now, here are some teachings. Kapag na-assign kayo na prayer leader na una, merong mananalangin for confession. That's the role of the first prayer leader. Amen? Ngayon, kapag na-assign sa iyo ay ipanalangin mo ang Achaia area, you don't need to pray for confession because someone has already done that for us. You go straight to your assigned task of prayer. Okay? Wala nang introduction sa yung prayer. Go straight to your prayer kung anong na-assign sa iyo. Amen? Yun ang gagawin natin sa devotion prayer. Even here. So, the first prayer leader who will pray for the apostles and the leaders, siya na din ang mananalangin for confession. Ngayon, kung meron kang gustong hingi ng tawad, you can do that in your personal prayer. Amen? Okay, so pag na-assign kayo ng prayer leading, tapos sa inyo inaatas ang gawain, you don't need to pray for that, for confession. Okay? Ngayon, kung nakita mo na nagkulang ka sa pag-attend ng gawain, you can say that. Ipatawad mo po kami kung nagkulang kami sa pag-attend ng gawain. You can say that. Okay? So when we pray with righteous living, recognize our sinful acts, no, sa ating isip, sa ating puso, at sa ating mga gawa. Okay. In agreement, number 6, and our last, in agreement with and in the power of the Holy Spirit. Yes. Sino dito ang gustong nananalangin na nagme-make sure na nananalangin siya, na nakaugnay niya ang Diyos? Amen. Of course. Yes, we always desire for that. Na every time we kneel down, or yes, every time we pray, gusto natin yung nakakaiyak tayo eh. Diba? Yung nailalabas natin yung damdamin natin. Right? That is prayer in spirit. Ngayon mga kapatid, may mga pagkakataon na nananalangin tayo na parang wala ka namang sinasabi pero iyak ka lang ng iyak. Naranasan niyo yun? Yung humagulgul ka
ka pero walang salitang lumalabas, pero feeling mo naiintindihan ka ng Diyos. That's the Holy Spirit. The Holy Spirit is interpreting your prayer. At kung anong nararamdaman ng Holy Spirit sa iyo, sa loob-loob mo, yun ang dinadala niya sa Diyos. Remember, the Holy Spirit in us connects with the Holy Spirit of God. Amen? Kaya mga kapatid, what is that? That is praying supernaturally. Kapag nananalangin tayo sa Spirit, we can pray supernaturally. Sino dito yung nakapanalangin na parang, alam nyo, hindi talaga ako yung nagsasalita sa prayer eh. Hindi ko alam ba't ko nasabi yun sa prayer ko. Pero, there's something guiding, someone's guiding me. Naranasan nyo na yun? Yung nananalangin kayo parang, oh, Sister Patricia, ikaw mananalangin, kinakabahan ka. Pero pag manalangin ka, parang pinaghandaan mo yung prayer mo eh. Naranasan nyo yun? That is praying supernaturally. Why? Because you are guided by the Holy Spirit. Amen? Kaya it is important when we pray, we always ask for the guidance of the Holy Spirit. Dahil tutulungan niya tayo, sasabihin natin. Sino dito yung nakapanalangin na parang gumagalaw yung bibig pero hindi niya naman ginagalaw? Pero may nasasambit siyang panalangin. Na-experience niyo na yun? That is prayer in tongues. Yung puspos. Puspos sa pananalangin. Yung naranasan ko lang po yung mga kapatid, testimony lang. There was a time I was really in my fervent prayer. Yung bibig ko gumagalaw. At may nilalabas na salita, but that's not me. It wasn't me. I was just being used as a vessel. Pero yung bibig ko gumagalaw at may nananalangin para sa akin. That was during the morning devotion here. I was at home, and then may mga kapatid na naririto. Narinig niyo yun? Yes. I wasn't praying myself. May tumutulong sa akin sa pananalangin. Kaya, have you experienced that? Fervent prayer, that's prayer in spirit. Yes. Someone is helping you what to pray. Someone is helping you what to say in your prayer. Kaya, doon sa mga ganong klase ng pananalangin, napakaganda pag ganon ang panalangin. Bakit? You can testify na nakaugnay mo ang Diyos. Amen? Glory to God. Ano pa? Engage in various types of prayers. So yan, huwag lang tayong manalangin ng paghingi, but also pray with thanksgiving, intercede, no? Pray with praising, pray with healing. Yan. Kunwari, may nagsabi sa'yo, panalangin mo ako kapatid, gusto ko ng kahilingan sa kahilingan sa kalakasan, pagpapagaling. You can engage in that prayer. You are blessed if someone entrusted you to pray for them. That's already a privilege. Amen? That's number 4. Oh, where are we? Actually, wala pong number 4. No, number 5, with righteous living. Number 4 po. Number 4, with passion. Sorry. Okay. Okay, sa inyo, number 4 is with righteous living. Okay. Hindi po. Number 5 yun. Passion po. Nag-jump po kami. Nag-jump po kami ng passion. Okay, number 4 with passion. Same thing applies praying in spirit. Okay? Ayan. Praying with the help of Holy Spirit. Yes. Okay, we will stop there muna because tutuloy natin ito next time with practical steps in effective prayer. Okay? Practical steps in effective prayer. Okay, let's review. So, why is it necessary to pray? Out of obedience, amen, In response with in others. response to the needs of others and our own, in support of the church work ministry, to preserve our own spiritual vitality. Number 4, important values when we pray. With faith. In agreement with God's will. With perseverance and patience. With passion. With passion.
Number 4, amen. Number 5, with righteous living. Number 6, in agreement with the Holy Spirit. Ayan. And then next time, Sunday, practical steps in effective prayer. Or I can also message this in our devotion. Okay. That's the lesson 6 of foundations, prayer. Okay? May natutunan ba kayo, mga kapatid? Puri ng Panginoon, tayo ay tumayo. Let us sing, thank you Lord, thank you Lord. Condition 1.